Good morning, ka-coffee, Luzon, Visayas at Mindanao. Kumusta po kayo? Marami po ang revelasyon ngayon ni Zaldico. Pero not alam ko totoo. Pero ako naniniwala ko hindi totoo itong sinasabi ni Zaldico laban kay Pangulong Bongbong Marcos ay kay Secretary Mina Pangandaman. Very problematic itong mga statement na ito ni Zaldico. Sige, himayin po natin yan. Okay? Ito yung nagsisirculate online. Nakita nyo na yan. For sure, nakita nyo na yan. Meron pong recorded video na hindi pa binuo, no? Pinutol-putol pa talaga. Itong si Zaldico, though hindi niya sinasabi na si PBBM directly yung nagkakamkam ng salapi, si PBBM mismo yung mastermind ng corruption dito, yun ang kanyang pinapalabas. Kesyo, yung mga action niya, actually, umaamin na siya dito eh. Umaamin na siya na talagang marami siyang kalokohan na ginawa eh. Pero hindi niya sinisisi ang kanyang sarili. Isinisisi niya yan kay PBBM. Utos siya ni PBBM. Utos siya ni Secretary Amena Pangandaman ng DBM. Yan ang kanyang pinapalabas dyan. In short, pinapalabas niya, siya po ay utusan lang dito. Siya po ay hindi mastermind. So, sa ganyang narrative, parang pinapalabas niya, pwede akong lumabas or pwede akong maging parte ng Witness Protection Program at magtuturo ako ng kung sino-sino. Una, bakit problematic itong statement ni Zaldico? Tingnan nyo yung timing ha. Malapit na po siyang makulong. Baka by tomorrow, wala pala pasok bukas. So baka ngayon or baka next week, Monday, isasampa na po yung kaso sa Sandigan Bayan. And after a week, mai-issue na ng warrant of arrest yan. Makukulong na po siya, mabubulok na po siya. Kaya ngayon, gumagawa na ng paraan. Magtuturo kung sino ang gustong ituro. At itinuturo na nga si PBBM at si Amena Pangandaman. Ang problema naman sa budget, nandiyan sa House of Representatives. Andiyan sa Senado. Kasi may mga usapan na sila ng mga official ng DPWH. Tapos ngayon, biglang DBM. DBM ang may kasalanan ngayon at si BBM ang may kasalanan ngayon. Pakinggan natin ka-coffee yung bahagi ng kanyang statement. At yung kanyang binabatayan ng pagiging totoo daw na si PBBM talaga, naniniwala siya na si PBBM kasi may nagsabi po na yung leather bag daw, wag daw iwanan. Dahil lang doon sa statement na yun. Anyway, sige. Pakinggan muna natin at husgahan natin itong statement niya. Resibo, may ebidensya na nag-deliver papunta sa bahay nila Pangulong Bongbong Marcos, Speaker Martin Romualdez. Ano yung dineliver? Insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. Sana po ay hindi nila ako mapatay bago ko mailabas ang lahat. Ginawa ko lang ang utos sa akin. Ngayon, handa na akong harapin ang lahat. Ginagamit ng administrasyon ang buong resources ng bansa para tumahimik ako. That he will shoot me if I will talk. Gagamitin ako bilang panakibutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Okay. Para sa bawat Pilipino. Intro pa lang yan. Sabi niya, he will shoot me if I will talk. So pinagbantaan pala ni PBBM ang buhay niya kung magsasalita siya. Kaya ba ni PBBM gawin yan? Knowing the personality of the president, kaya ba ni PBBM yan? Oy, Zaldico, itutumba kita kapag nagsalita ka. Kaya ba ni PBBM yan? And isa pa, ito ha, common sense ito ha. Bakit ipapahamak ni PBBM yung sarili niya? Bakit niya sisimulan itong investigasyon na ito sa flood control? Itong sa maanumalyang flood control na ito, kung at the end of the day, babalik din sa kanya at mapapahamak siya. Common sense yan, hindi gagawin ng presidente yan. Bago nagsona yan, napakaraming advisor ang nagsabi dyan. At hindi gagawin ng presidente yan. Ano yun? Nag-self-destruct siya. Sisirain niya ang kanyang sarili. Ito, sinasabi ni Zaldico sa kanyang unang video, sila daw ang nag-deliver ng ano? Ano yung dineliver ninyo? Sa bahay daw ni PBBM, ano yung dineliver nyo? Pera? Dokumento? Pangalawa, si PBBM daw ang nag-utos ng budget insertion. Una pa lang, kung mali ang budget insertion na yan, bakit mo ginawa? Bakit mo sinunod? Dapat nanindigan ka, Mr. President, mali ang budget insertion na yan.
Huwag natin gawin yan. Bakit niya ginawa? Pangatlo, tinuturo niya si PBBM na mastermind. Kung ikaw yung mastermind, papayag ka ba na yung yaman nandiyan dyan sa tauhan mo? Nasaan yung yaman? Na kay Zaldico. Nakikita niyo yung air assets, mga aeroplano, nakikita niyo yan, mga helicopter, napakarami. Affiliated kay Zaldico. Kung si PBBM ang mastermind, papayag ba siya na ipangalan sa kanyang tuta, sa kanyang tauhan, yung air assets na yan? Baka eventually mabulilyaso yan, hindi ibigay sa kanya yan. So nakapagtataka na yung mastermind na tinuturo niya, walang ganyang mga assets. Ang assets na kay Zaldico. Diba? Very problematic yan. Isa pa, may sinasabi siya dyan na tinawagan siya ni Secretary Mina patungkol dyan sa budget insertion. Kesyo, ano sabi niya? Bawal na daw baguhin yan. Sabi daw kasi ni Secretary Mina, bawal nang baguhin yan. Ang budget insertion, hindi naman DBM ang gagawa. Kayo yan. BICAM yan. Mga congressman at senador. Paano DBM yan? Ano yun? Again, kung tinawagan ka, inutusan ka, let's assume, tinawagan siya ni Secretary Amena Pangandaman, o baguhin mo yan. O idagdag mo yan. Tanga ka. Bakit pumayag ka na naman? Nagpakatuta ka na naman. Naging sunod-sunuran ka na naman kay Secretary Amena. And again, kung sila ang mastermind, parang pinapalabas siya kasi na mastermind si Sec Amena at si PBBM, bakit nasa iyo yung yaman? Bakit nasa iyo yung air assets? Isa pa, maniniwala ba kami sa iyo, sir? Sino ang may-ari ng mga construction firms? Sino ang kontraktor? SunWest. Kaninong kumpanya yan? Kay PBBM yan? Kay Secretary Amena Pangandaman ba yung mga kumpanya na yan? Sa iyo yan. Na kinuha ng DPWH. Nagigets ninyo? Kung tama yung ating recollection sa nagiging proseso, i-inform ni Congressman, may budget ako dyan. Sige, gawan namin yan. Ito, kukunin namin kontraktor. Asan si PBBM sa eksena? Asan si Secretary Amena Pangandaman sa eksena? Isa pa, major point. Kailan ba nangyari yan? Mga kalokohan na yan. Panahon pa ni Digong. 2016. Nagsimula na yung mga kalokohan na yan. Nasaan si Secretary Amena that time? Siya na ba ang secretary ng DBM? Hindi. Nasa gobyerno siya pero hindi siya ang secretary. Nasaan si PBBM that time? Private individual siya. Ngayon lang siya naging presidente 2022. Bakit? Bigla naging kasalanan ni PBBM ngayon. Zaldico naman Anong klaseng script yan? Actually, expected na natin ito na gagawin ni Zaldico. Bakit? Makukulong na siya Ang mga DDS naman nakakatawa. Noon, galit na galit kay Zaldico di ba? Kasi kasabot daw ni PBBM, etc. sa nakawan. Ngayon, nagsalita na si Zaldico at tinuturo yung kanilang kaaway, si PBBM, kakampi na nila si Zaldico. Mabait na sila ngayon kay Zaldico. Inosente na ngayon si Zaldico. Uy, anong klaseng ano yan? Prinsipyo yan. Naging inosente bigla si Zaldico dahil nagturo ng kalaban nila. Dahil tinuro si PBBM. Uy, kalokohan ninyo yan. Bakit ngayon lang nilabas si Zaldico yan? Kasi malapit na siyang issue ng warrant. At malapit na po ang rally ng iglesia, ng JIL at ng Kingdom of Jesus Christ. Ewan ko kung confirm na kung sasali ang JIL at KOJC. Pero ang iglesia, malapit na po. 16, 17, 18. At ang plano nila, pabagsakin si PBBM. Hindi ko sinasabi ng iglesia Ito mga dilis na to, ang plano nila pabagsakin si PBBM. So sasakyan nila itong rally na yan para mapabagsak si PBBM. At gagamitin nilang isang weapon, itong statement ni Zaldico na alam nating kalokohan. Alam nating scripted. Diba? Pakinggan pa natin. Para sa bawat Pilipino, nabuo ang galit ninyo sa akin ngayon. Talaga? Unawaan ko rin kung bakit. Lalo na malaki ang halagang nakataya. Pero bago kayo humusga, hayaan ninyong ipaliwanag ko ang buong katotohanan. Matagal akong hindi nagsalita dahil may direktang utos sa akin. Huwag nang bumalik ng Pilipinas at manahimik na lamang. Umalis ako noong July 19, 2025 para sa aking medical check-up. Nakaplanong bumalik pagkatapos ng SONA ni Pangulo. Pero habang papauwi na ako,
tinawagan ako ni dating Speaker Martin Romualdez at sinabihan, stay out of the country. You will be well taken care of as instructed by the President. Noon naniniwala pa ako sa kanila, kaya hindi ako bumalik. Tumikom ang aking bibig, sumunod ako, pero ang hindi ko alam, ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya, at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina, pangandaman sa akin, nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert o magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Okay, cut natin. Mag-insert. Sinasabi niya, Secretary Mina, tumawag Secretary Mina, mag-insert ka dyan. Kaninong trabaho ang insertion? Sa DBM? Definitely hindi. Sa BICAM yan, sa mga senador, sa mga congressman. Dahil pinapasok ninyo dyan yung mga pet projects ninyo. Ako, nawalan ako dyan sa Bulacan. Nawalan ako dyan ng 1 billion. Ginagawa ninyo yan. Walang say ang DBM dyan. Kaya utos daw ng DBM. Again nga, bakit ka maniniwala sa DBM? Itrabaho nyo yung budget insertions eh. So ngayon, na nabulilyaso kayo dyan sa BICAM, sa mga insertions ninyo, magtuturo kayo. Kasalanan ng DBM yan kasi nag-insert sila. Sir, hindi nag-i-insert ang DBM. Mga congressman, mga senador at miyembro ng BICAM, kayo ang nag-insert yan. Tapos ngayon, ang sisi nyo sa DBM. Parang pinapalabas ni Zaldico dito, wala akong kasalanan. Ni isa wala akong kasalanan. Sir, imposibleng wala kang kasalanan dyan. Isa pa, kung seryoso ka talaga na tell all ka na, sasabihin mo na lahat para isalba yung sarili mo. Total, may sakit ka naman, di ba? Sakit daw sa puso yan. Isauli mo yung mga ninakaw mo para maniwala ang taong bayan sa'yo. Sincero yan eh. Parang ginawa ni Bryce Hernandez. Kung sincero ka talaga na gusto mo tulungan ang gobyerno ma-resolve itong issue ng korupsyon, mag-initiate ka. Itong air assets ko, ipabalik mo lahat sa Pilipinas yan. Saka nakakita ng tao na may 4 na aeroplano. 4, 5, 6. Hindi lang natin alam yung iba pa. Isauli mo lahat sa Pilipinas yan. Isurrender mo yan. O yung billions of pesos na yan, isurrender mo yan. Again, hindi ito lang sa panahon ni PBBM. Panahon pa ni Digong, nagpakasasa na itong si Zaldico. Ang sisi niya lang ngayon ay si Secretary Amena at si PBBM. Asan si Digong sa eksena? Di ba yumaman ka panahon ni Digong? Asan si Digong? Bakit di mo nabanggit? Halatang halata ang script nitong Zaldico. Bakit walang mention kay Digong? Or anything about Digong administration? Bakit lahat kay PBBM? Ibig sabihin, walang korupsyon during the time of Digong? Imposible. Ang mga DDS naman naniniwala. Yung ibang BBM supporters, naku, chillax lang kayo. Puro kasinungalingan itong sinasabi ni Zaldico. Si Yusek Adrian Bersamin at tinanong ko kung may instruction na ba ang Pangulo na magpasok ng 100 billion during their meeting. Ang sabi niya ay totoo nga po. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting. Okay, what the President wants, he gets. Sino nagsabi niyan? Si Romualdez. Yun ba talaga ang sinabi ni Presidente? Yun ba ang gusto ng Presidente? O baka yun lang ang sinabi ni Romualdez? Again, bakit kay PBBM na naman? Again, bakit ka naniwala? Kung may paninindigan ka, kung malinis ka, bakit ka naniwala? Kung sa tingin mong mali yan. Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz.
During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin, yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin at PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ang PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Okay, nagigets yung logic, yung brown leather bag. Hindi ko alam ang bobo ni Zaldico. Dahil lang doon, dahil may naalala siya na nag-joke si PBBM na maiwanan na ang lahat, wag lang ang brown leather bag. Dahil lang dyan, naniwala si Zaldico na utos talaga ng presidente yan. Kasi sabi daw nitong Yusek Adrian, kinuha ni PBBM doon sa brown leather bag. Number one, irrelevant. Anong kinalaman ng brown leather bag doon sa corruption? Kesyo kinuha daw po yung listahan sa brown leather bag. Totoo daw po yan dahil narinig niya mismo yan sa Singapore na nagsabi si PBBM na iwanan na ang lahat, wag lang ang brown leather bag. Ano yun? Does it make sense? May merit ba yun? Walang punto dun. And again, yung sinasabi niyang insertion na initiated ng presidente, trabaho ba ng executive ang insertion? Let's say, nag-intervene ang presidente yan. Bakit kayo naniwala? Di ba independent kayo? Legislative independent kayo sa executive. Bakit nagpautos kayo? Isa pa, ang insertion. Nandyan ba ang korupsyon sa insertion? Nawala ba ang pera dyan sa insertion? Another point lang ito, another perspective lang. Wala pang nawawala dyan. Yun nga lang, may mga budget na mawawala sa isang agency at isang agency magkakaroon. At doon na nagsisimula ang korupsyon. Kasi hindi mga nakaplano yung mga insertions na yan. Pero hindi totoo yan na sinasabi ni Zaldico na si PBBM ang nag-initiate ng 100 billion pesos na insertion dahil lang galing sa leather bag. Sabi nga ng presidente, hindi ko na nga kilala yung budget na yan. Anong ginawa nyo dyan sa budget eh? Diba? Kayo nga ng presidente yan, pakialaman ninyo eh. Kasi may executive na budget ang executive eh. Yung pinapasa ng DBM eh. Minaniobra ninyo dyan eh. Wala mga feasibility studies, idinagdag ninyo dyan sa insertions na yan. Ngayon, ang sisi ngayon, malinis ang Kongreso, malinis ang Senado, malinis ang House of Representatives sa mga insertions, kundi kasalanan ng presidente. Ay nako, Zaldico, huling-huli ka na dyan. Diba? Nako po, dalawa ang ano to eh. Mangyayari kay Zaldico eh. Maluba ang kanyang sakit, di natin alam kung hanggang kailan siya. Pangalawa, makukulong siya. Kung makukulong na siya, next week siguro, may warrant of arrest na, daw magtatago yan, mapapabilis ang kanyang pag-deteriorate ng kanyang health. Yan po ang kanyang kakahinatnanan. Kung ako din naman, nandiyan ako sa ganyang sitwasyon, maluba na ang aking karamdaman, kita mo naman, payat na, mag-tell all ka na at isauli mo sa gobyerno yung ninakaw mo. Diba? Pero huwag kang tell all na kung ano lang ang maisipan mo, kung sino lang gusto mong idiin, hindi yung selective. Kasi malinaw na pinoprotektahan mo si Digong dyan eh. Wala kang statement about Digong, puro si PBBM lang. Imposible na walang korupsyon ng panahon ni Digong. Remember, yung mga iniimbestigahang projects ngayon, budget pa lang po ni Digong yan. Budget pa lang ni Digong. Yung sinasabi niyang insertions ng 2024, budget yan for 2025. Pero hindi na po nagamit lahat yan for 2025. Dahil as early as July, napatigil na po yan. Kalahati ng taon pa lang napatigil na. In short, may korupsyon, bahagya lang dahil na-hold na yan. O napigilan yan. Asan yung kay Digong? Ang daming projects, ang damukal yan. Nasaan yung ngayon yan? Ay nako, halatang halata, Zaldico. O siya, sige, i-komento ang inyong opinion, reaction dyan sa comment section para mabasa po ng iba natin mga ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, please like and follow YouTube. Subscribe, TikTok, subscribe. I'll see you ka-coffee in my next video. Maraming salamat po. Ingat po kayo. Nasaan man po kayong panig ng daigdig. Bye-bye.